PDRRMO Sultan Kudarat naka-alerto dahil sa pag-ulan. Bahay at linya ng kuryente nasira dahil sa pinutol na puno. At isang barangay sa bayan ng Libak tumanggap ng parangal. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Tanong mo, sagot ni Sokelko. May kinalaman nga ba ang fluctuation at power interruption sa pagtaas ng konsumo ng ating kuryente? Ito ang madalas na iniisip ng ating mga MCOs. Ang sagot, wala po. Bakit? Ang kuryenteng ating ginagamit o nakukonsumo ay reflected sa ating mga kontador o kilowatt-hour meter. Ang pagkwenta ng halaga nito ay sa pamamagitan ng kilowatt-hour multiplied by power rate of the month na pabago-bago depende sa presyo ng ating generation cost bawat buwan. Kung ikaw ay gumagamit ng electromechanical meter, bubunuin muna ng rotating disc ang 600 pag-ikot o revolution bago ito makapagrehistro ng 1 kilowatt-hour. Sakaling ang metrong gamit mo naman ay electronic o digital, kailangan muna nitong makapagrehistro ng 1,600 impulse bago maitala ang 1 kilowatt-hour. Kapag may fluctuation o biglang nawala ang kuryente, wala rin pong konsumo ang narirehistro sa ating mga kontador. Ibig pong sabihin ay wala ding halaga na nadagdag sa ating bayarin. Kapag bumalik ang kuryente, hindi ito makakapagrehistro ng malaking konsumo sapagkat kailangan muna makompleto ang bilang ng revolution o impulse para makapagrehistro ng 1 kilowatt-hour. Magkaganon pa man, hinihikayat ang lahat ng MCOs na pagtipid sa paggamit ng kuryente upang maiwasang lumaki ang ating bill sa panahon na may COVID-19 pandemic. Naway naliliwanagan tayo na walang epekto ang fluctuation at brownout sa pagtaas ng ating konsumo sa kuryente. Kung may katanungan na naukol sa ating operasyon, tawagan lamang ang mga numerong ito. Huwag pong kalimutang i-like ang Sokelko Facebook page para updated po tayo sa latest happenings ng ating kooperatiba. Sa muli, ako po ang inyong Information Officer, Jonathan A. Leysa na nag-iwan. Tanong mo, sagot ni Sokelko. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 12, taon 2024. PDRRMO Sultan Kudarat naka-alerto dahil sa pag-ulan. Narito ang ula. Maigpit ngayon na binabantayan ng tanggapan ng Sultan Kudarat Provincial Disaster Risk Reduction Management o PDRRM kasama ang SK Quick Response Team ang kalagayan ng mga bayan sa ikadalawang distrito ng lalawigan. Ayon pa kay SK PDRRM Officer Lovely Joy Haligado, nakabantay lahat ngayon at ang mga MDRRMO at BDRRMO sa mga posibleng mangyari ngayon sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Nakabantay rin si Sultan Kudarat Governor Dato Pax alias Manguda Dato sa kalagayan ng lalawigan. Inutusan na rin nito ang lahat na maghanda at mag-ingat. Maigpit naman ngayon ang koordinasyon ng PDRRMO sa mga iba't ibang tanggapan sa mga alkalde sa ikadalawang distrito at sa mga ahensya ng makakatulong sa panahon ng mga pangangailangan. Sa ngayon may mga nababantayan na silang mga lugar na tumataas na ang tubig. Kasalukuyan na nakahanda na ang mga sasakyan na pangkaligtasan ng bawat MDRRMO at maging mga tauhan nito para sa pagresponde. Patuloy ngayon ang panawagan ni PDRRMO Haligado sa lahat ng mamamayan sa lalawigan
na mag-ingat, maghanda at alerto, lalo na yung mga naninirahan sa tabing ilog sa posibleng pataas ng tubig at sa mga kabundukan na posibleng pagguho ng lupa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Bahay at linya ng kuryente nasira dahil sa pinutol na puno. Narito ang ula. Nasira ang isang bahay samantalang nabali naman ang poste ng kuryente matapos madaganan ng pinutol na puno sa sitio Costa Rica, Barangay Sabanal, Bayan ng Calamansi. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Romel Cabasag. Nasa tamang gulang at naninirahan sa nabanggit na lugar. Bandang ika-1 umano ng hapon nang sinubukan nilang putulin ang puno gamit ang chinso. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, naputol ang tali ng kanilang ginamit sa paghila ng puno kung kaya't bumagsak ito sa kanyang bahay at nadamay rin ang linya ng kuryente. Dahil dito, nabali ang poste ng kuryente na naging sanhi ng power interruption sa Sitio Quarry at Costa Rica sa Sabanal. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, isang barangay sa bayan ng Libak tumanggap ng parangal. Narito ang ula. Pinarangalan ang barangay Tibuan sa ginanap na Bayanihan Kadugo Award na ginanap sa M. Manor Hotel and Convention Center sa lungsod ng Cotabato noong ika-11 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay programang bloodletting activity na kung saan nakalinya sa National Blood Service Program ng National Government na nagkakaroon ng mobile blood donation 2 beses sa isang taon sa bawat lugar sa buong Pilipinas. Ayon sa kay Hernan Tilasan, punong barangay ng Barangay Tibuan, sinabi niya na tumanggap ang naturang barangay ng Bayanihan Kadugo Award na pumapangalawa sa may pinakamaraming na-donate na dugo sa bayan ng Libak. Habang nangunguna naman ang Barangay Poblasyon 1 sa may pinakamaraming blood donations at 17 na iba pang mga barangay ang nakatanggap ng kaparehang parangal. Samantala, nasungkit ng bayan ng Libak ang 3 pwesto sa may pinakamaraming naibigay na dugo sa buong Rehiyong 12. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.